good morning. Ma'am, clarify lang po sana. You previously said na you will not be joining Alianza para po your ading will no longer be put in a difficult position and your true friends won't have to hesitate. So ano po ba ang status? Are you Ganun pa rin, join independent ako. Nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lalo na't mga kaibigan nga yung nag-host ng ibang rally. So mamaya, palibasa Royalist Country ang Pasay, malamang pumunta din ako. Tinitingnan ko pa nga eh, pero ganun. And ma'am, how's your relationship po with VP Sara? Have you talked with her recently po? Actually, hindi pa kami nagkikita dahil hindi ko binubulabog yung tao. Ang daing problema. Ma'am, 21, narinig niyo naman ako, ma'am, narinig niyo ako with mask, ma'am? Oo naman. Okay. Ma'am, 21 rallies, so parang nakaka-6 or 7 na, yung sa Alyansa, how many more will you be attending? Or a-attendan niyo lang kapag ang host ay kaibigan niyo? Paano po? Yes, parang ganon. Pag may barkadang host at kung libre ako, kasi kaibigan naman natin yung sa Dumaguete, pero hindi ako available. May lakad ako eh. So, pupunta akong Pangasinan. Ewan ko ba, saan ba ako pupunta? Basta alam ko, mapapadpad ako sa kabilang dako, kaya hindi ako makakatungo. Gaano ka-importante sa inyo, ma'am, yung endorsement ng Pangulo? Well, definitely, importante. Pagkat pamilya kami, no? Magkapatid kami. So, sa kabila ng aking pagtutunggali sa ibang polisiya, hindi naman kami nag-aaway kailanman. Kaya suportado ko naman siya lagi at inaasahan ko maging matagumpay ang kanyang administrasyon. Ma'am, last na. Spur of the moment ba yung nangyari sa Lawag na taasan ng kamay ninyong dalawa? O talagang yung plan na sa entablado mataas? Hindi, walang kaplano-plano yun. Last minute nga ako, hindi ko nga sure kung pupunta ako. Kaya lang kinaladkad na ako ng anak ko. At sinundo nga ako ng ibang kaibigan. So napunta nga ako ng biglaan. At yun nga, nung nasa entablado na, nagkahilaan nga. At nagtaas na ng kamay. Pero talaga naman nagtaas ng kamay ng sabay-sabay eh. Thank you, ma'am. Ma'am, Anan, Hi, Sally. Ay, hindi kita nakakita. ang target ng Alyansa 12-0, sa tingin nyo doable o malabo yan? Marami ring malalakas na kandidato eh. Oo. So, mahirap yung ma-achieve yun. Paano? Ayoko nagko-comment tungkol dyan eh. Ayoko rin nagko-comment tungkol sa survey. Kasi ang turo ng ama ko, running scared kami lagi. As in, parati kaming sinasabihan ng mga kampanya lang, magtrabaho lang, kayon lang. At wag masyadong pinapansin yung magandang balita, wag malulugmok sa masamang balita. Pero itong mga prediction, mga forecast, di ba, highly speculative, kandidato naman ako, mas maigi na magdasal. Pero conforme ba kayo, ma'am, dito sa mga survey? Kasi naalala ko na si Senator Miriam Santiago against dahil sabi niya, mind conditioning lang. Well, to a certain degree, talagang mind conditioning, nakaka-brainwash at maraming nenervyos at kinakabahan kapag mababa ang survey. Tapos, masyado namang natutuwa kapag mataas ang survey. Ako, hindi ako magpapa-apekto gano. Although, binabasa ko kasi kailangan talaga guide yun para alam mo kung ano yung nakakaligtaan mo, yung nababaliwala mong lugar. Kinakailangan talagang pukpukin. Ganun lang. Last na lang, sa naging remark ni Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso ng iba, sabi niya daw dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bomb jokes, diba, nirereklamo sila mga nagbibiro tungkol doon. So dapat bang seryoso yan ang baliwalain yung sinabi ng Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Lovely naman. Ha? Lovely ko, ma'am. Oo. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte, ma'am, Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero ayun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid.
So, walang basis yung kaso na itinawag ng PNP-CID. Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, yung sa mga binanggit nyo kanina na hindi kayo conforme, hindi kayo naniniwala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular topics kapag Well, as a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very self-defeating and unconstructive. Yung bira ng bira, mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao, para iboto ka. Yung paninira ng kabila, hindi ako komportable. Naiilag ako at kung minsan nakikita sa mukha ko eh. Ma'am, yung binabanggit po ng mga kasama niyo sa alyansa, several of them already said na they're pushing ang binanggit natin sa 12-0. Kayo po ba, do you also wish na 12-0 din from alyansa yung mananalo? Well, medyo sentimental ako, no? Kasi may kasamahan ako na kumampanya noong 2019. Sama-sama kami ni Bongo at saka ni Bato. So, parang wala, magkakasama kami sa Senado, magkasama kami sa kampanya. Tapos, yun nga, yung sinasabing 12-0, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi naman tayo forecaster. Siguro, antayin na lang natin at todo trabaho na lang tayo. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya nga naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Nasasaktan ako sa magkabilang birahan. So, are you advising PBBM na iwasan yung mga patrisyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. So far, what are the challenges na na-encounter niyo po during the past campaign sorties po? Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng Alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival. Di naman kampanya yun, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po so far na na-encounter niyo, wala pa naman. Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa, ay na isang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa. Ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig. Parang lumalalim, lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think advantageous sa inyo, nagugustuhan kaya ng publiko na parang nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin, baka ang impression nila na mamangka kayo sa ganun? Oo, binabanata naman ako ng ganon, pero ang akin lamang ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na, yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents, at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo sumasang-ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado. Ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo? Or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya.
Ma'am, isa na lang. Impeachment po, sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with Ay, the ganun trial. ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan, di ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, no, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod na ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw inaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na forthwith. Kaya he is asking SP na eto dapat... Well, forthwith would still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas, nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. So, while waiting, Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? so while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa nyo na yung articles of impeachment? May hinare na kayong legal consult? Siyempre, nag-aaral tayo ng kaunti. Wala akong pasensya sa procedure, kaya napipilitan ako magbasa ng procedure. Sa totoo lang, hindi ako mahilig at yung mga detalye, yun, inaaral pa natin. Although realistically, wala pa namang rules of impeachment yung Senado na pag-aaralan. Umpisan pa dun eh. Nag-draft pa lang. Yes po. You never denied your closeness with the Vice President. Is there any chance in the future that you're gonna inhibit in the Senate impeachment trial? I don't think it's necessary. You can be close to a person. I'm very close to the president as well. He's my brother. So I'm clearly related to him. I'm related to quite a number of officials, as you well know, both in the Congress as well as in the local governments. But I think we are fully aware of our duties as senators, and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that exactly as presented. Question number 2, Jerome. You're in the position, you said earlier that there's a big divide between Filipinos at the moment, and you're in the position to put them together. Have you tried or have you any thought of like doing something for the sake of unity for it's not but natural na magkakaroon ng divide, but not this one. You also mentioned that earlier. A divide is not natural. I would argue that we are one nation, we are one republic. We should help each other. The divide has probably been brought about by those who are very ambitious, who are in a mad rush for 2028, when in fact it's quite a few years away. Ma'am, how do you feel about yung mga House members? Mas marami House members na nagsasalita about dun sa kill joke ni Digong kaysa sa mga senador. How do you feel about it? Oo nga. Bakit nga ba? Tingin niyo po, ba na nagagamit dun sa mas... Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Marami naman tayong kaibigan ng mga congressman. Siguro dapat tanungin nila sila. Ma'am,
Ma'am, isa lang, balik lang sa Po. impeachment. Isa po ba sa mga dahilan kung bakit mas gusto po ninyo na after SONA na at hindi ngayon is because syempre nangangampanya po yung ilan sa inyo. Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Subalit sa kabila nun, pag magtatawag ng special session, ang tanging dahilan urgent matter. Parang ramdam ko, hindi naman siya urgent. Kasi ang tagal-tagal na niyan sa totoo lang. Tapos pinadala lang sa amin nung huling gabi. Bakit ganun kung talagang urgent?